Linggo ng hapon ay nagdesisyon na akong lumuwas ng Maynila para bukas ng umaga sa kondo na lang ako ni Kelvin susunduin ni Ferdinand gaya na napag-usapan. Magko-commute na lang sana ako pero tinawagan ni Mama si Kelvin para sunduin ako at dahil linggo wala itong pasok, mabilis naman itong sumunod. Mag-iingat ka doon, huwag magpapalipas ng gutom, tsaka lakasan mo ang alarm mo na magising ka kaagad, tulog mantika ka pa naman. Baka palagi kang late sa trabaho kapag nagkataon. Habaan mo ang pasensya mo sa trabaho, tandaan mo, mahirap magtrabaho na may hindi ka kasundo. Sunod-sunod na paalala ni Mama habang hawak ang dalawa kong kamay. Ma, she's old enough. Ani Kelvin habang nagsasakay ng mga gamit ko. Alam ko, pero this is her first time na magtrabaho at malayo sa amin ng matagal. Tsaka alam mo naman, edad lang tumatanda dito sa ate mo. Sagot ni Mama na ikinaismid ko. Kala ko pa naman concerned siya sa akin, kaya puro siya paalala. Yan pala batang pastit pang tingin sa akin na para bang di ko kayang mamuhay mag-isa. Isip bata ka raw ate, natatawang saad ni Kelsey. Asar ng initian ko. Gusto mong patunayan ko sa iyo ngayon yung sinasabi mo? Nagbabantang tanong ko. Bahagyang kinurot ni Mama ang braso ko. Paalis ka na't lahat, nang aaway ka pa. Hala siya, lumarga na kayo. Basta wag mong kalilimutan ng mga bilin ko, ha? Humalik ako sa pisngi niya. Bye, Ma. Paalam ko dito. Bye, Kels. Paalam ko naman dito at mapang-asar na nag-flying kiss. Maarteng tila naduduwal naman na naging tugon nito, pero di ko na to pinansin at sumakay na sa passenger seat. Nakita ko naman lumapit si Kelvin kay Mama. May sinabi ito sa ina namin bago humalik din sa pisngi at sumakay ng kotse. Napangiti ako na makita ko si Papa nakatanaw mula sa bintana. Nagtatago pa ito sa likod ng kortina pero kita naman. So, care to tell me, what will be your job? Basag ni Kelvin sa katahimikan naming dalawa. Napalingon ako sa kanya. Nasa kalsada nakatutok ang mga mata nito. Alam ko naman na magtatanong rin siya. Isa na yata sa nakasanayan ko sa pamilya namin ay ang alamin ng bawat kilos ng bawat isa. I will be Antalia's new nanny. Sagot ko dahilan para marahas na humarap to sa akin habang kunot ang noo. Wala nang dahilan para ilihim ko sa kanyang totoo. Malalaman at malalaman din naman niya lalo na at iisang tao lang magiging amo namin. Saka kahit sabihin ko naman sa kanya wala na siyang magagawa sa desisyon ko eh. Hindi naman siya gaya ni Papa na laging kontra sa mga ginagawa ko. You're kidding me, right? Hindi naniniwalang tanong nito. Mukha ba ako nagbibiro? How come? They offered me the job and I accepted it. Obviously, what I mean is why did they hire you? I don't think you can stay with that job for a month. You don't know how to handle a kid and Antalya is someone who's not easy to handle. You still have time to back out. Ngumiti ako sa kanya kahit na hindi siya nakatingin sa akin. I can handle her. Don't worry. Wala ka bang bilib sa akin? How did you know that they are hiring for a new nanny? May pagdududa ang tingin na binibigay nito sa akin nang sulyapan ako. Are you stalking my boss? Nahampas ko siya sa braso dahil sa huling sinabi niya. Ate, I'm driving! Reklamo nito pero inirapan ko lang. Hoy, hindi ako stalker no? Anong akala mo sa akin, patay na patay sa boss mo? Hindi ba? Inagbibiro lang ako noon. Tinotoo mo naman. Tsaka ayoko sa mga may sabit na. Gwapo lang ang boss mo pero maraming gwapo sa mundo. Sa dami ng choices, hindi ako mag-i-stick to one ng crush. Mahabang listahan ko, no? Ngumisi ito dahil sa sinabi ko. Sa dami ng listahan mo, kahit isa wala ka pang naipakilala sa amin. Crush lang yun, no? Ba't ko ipapakilala sa inyo? Gusto ko lang silang titigan hanggang magsawa ako, hindi gaya mo, duwag. Ako naman ang umisi sa kanya. Nakita ko kung paano nagseryoso ang mukha nito. Sa akin pa talaga siya nakipag-asaran, alam kong kahinaan niya. How did you got hired again? Pag-iiba nito ng usapan. Well, before you jump into any conclusion, they came to me. Sila mismong mag-amang lumapit sa akin para alukin ako na maging nanny. Antalya wants me and her dad cannot say no to her, so he gave me an offer I cannot reject. Saad ko. Sumagot na ako ng maayos bago pa siya mapikon.
Medyo iniba ko lang ang kwento dahil pride ko lang naman ang totoong dahilan kaya tinanggap ko ang trabaho para patunayan sa magaling na Rivas na yon na hindi ko siya type. Nabaliwala na lang sa akin ang halik na namagitan sa amin na hindi na ulit yon mauulit pa kahit kailan. Bahagyan nitong ginalawang ulo na para bang tinatansya ang sinabi ko. Paano ka nakilala ni na Antalya at ng boss ko? Boss natin. Pagtatama ko. Iisa naman na talaga ang boss naming dalawa. Sa opisina nga lang siya nagtatrabaho habang ako naman sa bahay mismo. Everyone in our family knows Antalya. I once helped her when she got lost. I brought her home. Mom fed her with cookies, then I saw her again when I went to Manila last time, and when I went out to eat, and the rest is history. Pagkukwento ko. Is that so? What a perfect coincidence. May tunog sarkasmo ang boses nito pero di ko na lang pinansin. Bahala siya kung ayaw niyang maniwala. I can guess that you did not tell to our parents your real job. You know our father, alam ko. Tututol siya kapag nalaman niyang trabahong pinasok ko. Nai-imagine ko nang sasabihin niya. Umayos ako ng upo at tumarap sa kanya bago umaktong seryoso. Hindi kita pinag-aral ng 4 na taon sa kolehiyo para mag-alaga lang ng bata. Bakit di ka na lang magturo? Ano bang pumasok sa utak mo at sa dami ng trabaho pag nanani pang pinasok mo? Bakit hindi mo gamitin ang pinag-aralan mo? Wala ka na ba talagang balak sa buhay mo? Saad ko na kunwari ako ay si Papa. Sigurado ko na yon ang mga linya niya kung sakaling sinabi ko sa kanya ang totoo. Natawa si Kelvin sa mga sinabi ko. Kuhang-kuha mo ah. Kuhang-kuha mo ang asar ni Papa, kaya pag nalaman niyang totoo, humanda ka. Ngumisi lang ako sa kanya. Alam ko namang malalaman din ni Papa, pero hindi muna sa ngayon. Kapag maayos na ang trabaho ko at nalaman niya na wala na siyang magagawa, maaaring sermonan ako, pero di na siya makatututol pa. Tsaka matanda na ako, alam ko nang ginagawa ko. Pagdating namin ng kondo niya, umalis din agad ito. Hindi ko naman na tinanong kung saan ang punta. Matanda na to. Di ko na kailangan bantayan pa ang mga kilos nito, gaya nung nag-aaral pa kami. Palagi kasi itong pinababantayan sa akin ni Mama, pero sa huli, nabaliktad ang sitwasyon. Ako ang binantayan nito dahil minsan, hindi maiwasang mapasama ko sa gulo dahil sa pagiging patola ko. Hindi ko na inalis sa maleta ang mga gamit ko. Bukas ng umaga naman, yun din ang dadalhin ko. Naglinis lang ako ng katawan ko bago nagtungo sa kusina. Nagtatanghali na rin at medyo nagrereklamo na ang tiyan ko. Napabuntong hininga ako nang mabuksan ko ang ref at gaya nung huling punta ko wala pa rin tong laman kaya napagpasyahan ko na mag-grocery na muna. Lalagyan ko muna ng laman ng ref ni Kelvin bago ko umalis. Tamad lang naman talaga itong mag-grocery pero kapag may laman naman ng ref nito napipilitan tong magluto. Di na ako nagpalit. Kinuha na lang maliit na body bag ko. Naka-oversized shirt lang ako at jogging pants habang naka-2-strap slipper lang ang pangpaa ko. Mag-grocery lang naman ako kaya okay ng ayos ko. Pagbaba ko ng kondo, agad akong naghanap ng masasakyan pero bago pa ako makapana ng taxi, may isang itim na kotse ang huminto sa tapat ko. Tuluyan nang kumunot ang noo ko nang bumaba ang driver noon. Mr. Rivas? Sambit ko nang makalapit na ito sa harapan ko. Katarina! Napatingin ako sa sumigaw sa pangalan ko. Mula sa passenger seat, nakadungaw si Antalya na malaki ang ngiti. Habang nakasandal naman na ang ama nito sa kotse sa gilid nito. Anong ginagawa nila dito? Bakit nandito sila? Bukas pa naman ang simula ng trabaho ko kaya imposible na sinusundo na nila ako. Isa pa, ang sabi, si Ferdinand ang susundo sa akin bukas. What are you doing here? Tanong ko sa mag-ama habang palipat-lipat ang tingin ko sa kanila. We are just visiting you. Nakangiting sagot ni Antalya. Huh? Let's hang out. Masiglang saad nito. Tinuro kong sarili ko habang nakamaang sa kanya. Yeah, you, Daddy, and me. Napatingin ako sa ama nitong nakasandal lamang sa kotse. Nagtatanong ang mga mata ko pero wala akong nakuhang reaksyon mula dito. Pinag-ekis ko ang mga braso ko bago bumaling muli kay Antalya. Sa pagkakaalam ko, bukas pang start ko. Kaya ibigay mo na sa akin ang araw na to. Palagi ka na lang sumusulpot nang di ko inaasahan eh. Sigurado ba kayong di ko kayo stalker? Umirap si Antalya dahil sa sinabi ko. See, may ugali talaga. Ang bata-bata pa attitude na kaagad.
Just get in the car, utos niya sa akin. Binuksan naman ni Alejandro ang backseat para pasakayin ako. Wala na ako nagawa kundi ang sumakay dahil lang tingnan ko sila pareho, tila inip na sila dahil sa hindi ko pagkilos mula sa kinatatayuan ko. Kung ano mang pakay sa akin ng mag-amang to, hindi ko alam. Bukas pang start ko sa trabaho pero binubulabog na agad nila ako. Hindi ba sila makapaghintay ng bukas para makita ko? Daig pa nila mga kabuti na bigla na lang sumusulpot palagi. Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong ko sa kanila nang magsimula ng umandar ang kotse. Pero tila balang walang sumagot sa akin dahil parehong tikim ang bibig ng mag-ama. Ano to? Basta na lang nila ako isasama kung saan nila gusto? Hindi maaari. Sir, care to explain? Baling ko kay Alejandro na abala sa pagmamaneho. The kid wants to see you. I just drive her because she keeps on bugging me. Sagot nito pero nasa pagmamaneho pa rin ang atensyon. Inirapan ko siya mula sa rearview mirror. Wala akong pakialam kahit makita pa niya yung ginawa ko. Hindi naman ako aware na sunod-sunuran pala siya sa anak niya. Anong kailangan mo sa akin? Masyado ka bang excited na makita mo ko? Nakangising tanong ko kay Antalya na abala sa paglalaro sa tablet na hawak nito. Don't flatter yourself too much. I was just bored, so I use you as an excuse to go out. Sagot nito pero sa nilalaro pa rin nakatutok ang mga mata. Sinungaling ka? Sabihin mo na lang kasi na gusto mo akong makita. Mula na magkita tayo, daig mo pang stalker ko na bigla na lang sumusulpot kung nasan ako. Giit ko. Why would I want to see you? I don't like you naman. Anito at binitawan ng nilalaro bago matari na tumingin sa akin pero palabang sinulubong ko ang mga mata nito. Bakit? Like ba kita? Pinilit lang naman ako ng tatay mo. Ganti ko. Katarina, saad ni Alejandro na may pagbabanta ang tono. Totoo naman akala mo kasi hindi ko maituloy ang sasabihin ko dahil bigla na lamang bata pa naalala si Antalya at kapag nalaman nito kung ano mang namagitan sa amin ng ama niya baka lalo lang nitong pasakitin ang ulo ko. Kasi, ulit ni Alejandro na may pilyong ngiti sa mga labi. Inirapan ko siya. Ang lakas niyang mang-asar dahil alam niya na hindi ko kayang sabihin kung ano man ang gusto kong sabihin. Alangan namang sabihin ko kay Antalya na hinalikan ako ng ama niya. No way! Isa pa ang ama lang niya ang halik na tila hindi proud pa sa nagawa. Hindi man lang humingi ng sorry. Ano pa ba ang aasahan ko sa mga lalaking gaya niya? Alam kasi niya na marami nagkakagusto sa kanya, kaya siguro nung una akala niya isa na ako doon. Totoo naman pero syempre papasagasa muna ako sa tren bago aminin yun, no? Ines na sumandal ako sa upuan. Ibaba niyo na lang ako sa pinakamalapit na grocery store? Saad ko na hindi pinansin ang tanong niya. Kailangan ko pang mamili at kung saan man nila balak pumuntang mag-ama, wala akong balak na sumama. Naging masunurin naman bigla ang lalaki nagmamaneho dahil lang may makita tong grocery ay lumiko ito patungo doon. Pero kumunot ang noo ko nang imbes ibaba ako sa entrance ay nag-drive ito papunta ng parking. Dapat sa entrance nyo na lang ako ibinaba. Sobrang abala pa ako magpapark ka pa. We will go with you. Leah wants ice cream? Sagot ni Alejandro bago ipinark ang kotse. Yes, I want ice cream. Masayang wika ni Antalya na kulang na nga lamang ay tumalon mula sa kinaupuan. Nauna na akong bumaba. Mabilis naman silang dalawa na sumunod sa akin. Kumuha ko ng isang malaking pushcart pero napalingon ako kay Alejandro nang agawin niya sa akin yon. Let me, saad nito. Magsasalita pa sana ako nang may humawak naman sa kabilang kamay ko. Let's go! Nakangiting saad ni Antalya sa akin bago ko hinila papasok ng grocery habang nakasunod naman ng ama nito na siyang may tulak ng cart. Nauna akong pumunta sa meat section. Napansin ko na maraming mga mamimili ang nakatingin sa direksyon ko o mas tamang sabihin na direksyon namin dahil hanggang ngayon nakasunod pa rin sa akin ang mag-ama. Base sa mga tingin nila, alam ko na kung sino ang tinitingnan nila. Ang lalaking nasa kalapit ko. Masyadong takaw pansin ito, kahit nakasimpleng puting pantalon na maong at black shirt lang naman ito. Well, ganyan talaga kapag gwapo, kahit simple ang suot, may init pa rin sa mata ng lahat, lalo na sa mata ng mga higad. Humawak ako sa cart bago tumingin kay Alejandro. Ako na,
Bumili na kayo ng ice cream ni Antalya. Kaya ko na to. Saad ko sa kanya. Just buy what you need to buy. Antalya can wait. Saad nito na bahagya pang yumuko sa akin dahilan para mabilis akong mapaatras palayo sa kanya. Nakita ko naman tong gumisi dahil sa ginawa ko. Why you look scared? Akala mo lang yun. Saad ko at ibinaling niya ang atensyon ko sa mga karne. Kung gusto niyang magtulak ng card ko, pagbibigyan ko siya. Siya munang aalilain ko bago nila ako maging alila bukas. Napangiti ako na makita ko na matyagang nakasunod sa akin ang mag-ama habang namimili ako. Hindi ko talaga makuha ang trip nila. Napakunot ang noo ko na makita ko ang iba't ibang chocolate at kung ano-ano pang mga candies na nasa cart. Wala naman akong mga kinuhang ganoon pero kulang na lang mapuno ang cart ng mga yon. Kinuha ko ang mga yon para sana ibalik nang umangal si Antalya. No, that's mine. This is too many. Gusto mo ba mabulok ang teeth mo? Of course not. Ibalik na natin yung iba. Kulang na lang. Punuin mo na yung cart eh. Saad ko habang hawak-hawak ang mga chocolates at candies na ipinalalagay niya sa cart. Will you please let me buy all of those? Promise, I will not eat all of that at once. Please, please, please. Pagmamakaawa nito habang nakatingala sa akin. Pinagsali ko pa nito ang mga kamay sa harapan ko. Wala ba nito sa bahay niyo? Lumapit to sa akin ng husto at hinila ang laylayan ng damit ko kaya yumukod ako. Dad did not allow me to eat a lot of sweet. Today is just a cheat day, so please. Bulong nito sa akin na nagmamakaawa. Napatingin ako sa ama nito na seryoso lang naman ang mukha. Okay, pagpayag ko kay Antalya at minsan lang naman eh. Mukhang stricto talaga ang ama nito pagdating sa mga pagkain nito. Bawal ang fast food, bawal ang sweets. KJ masyado eh, parang di naging bata. Yon pa naman ang hilig ng mga bata. Ice cream! Masayang bulalas ni Antalya nang makalapit kami sa section kung saan may mga freezer at nakalagay ang mga ice cream. Ang pogi! Narinig kong saad ng babae sa likuran namin. Pasulyap-sulyap ang mga ito sa may likuran ko. Alam ko na agad kung sinong tinitingnan nila. Pinagtaasan ko sila ng kilay, dahilan para umiwas sila ng tingin. Antalya, what flavor do you want? Tanong ko kay Antalya habang hawak ko ang isa niyang kamay. I cannot choose between Double Dutch and Rocky Road. Excited na sagot nito habang sinisilip ang mga nakadisplay na ice cream. Then, let's buy both, saad ko. We both love the same flavor. Kung ice cream sigurong usapan, magkakasundo kami. Really? Masayang saad nito pero bigla itong napatingin sa ama na parang nakikiusap ang mga mata. Bawal ba? Tanong ko kay Alejandro na tahimik lang sa tabi namin. Hindi ko nga alam kung bakit nagpilit pa itong magtulak ng pushcart ko hindi naman nagsasalita. Just buy it, simpleng sagot nito. Napapalakpak naman si Antalya sa sagot ng ama nito. Nagkatitigan naman kaming dalawa. Bago ngumiti sa isa't isa, kumuha ako ng tig-2 litro ng ice cream. Matapos namin na makakuha ng ice cream ay pumina na ako para magbayad. Napatikwas ang kilay ko nang iabot sa akin ni Alejandro ang card niya. Aanhin ko yan. To pay, sagot nito at tinuro pa ang cashier. Tumingin ako sa kanya bago siya tumingin sa card ko. Kinuha ko ang card na hawak niya. Use that to pay everything, bili nito. Hinawakan nito si Antalya bago nagtungo sa may harapan kung saan po pwedeng umupo ang mga naghihintay na kasama ng mga nakapila sa cashier. Pay everything? Ibig ba niyang sabihin ito ang gagamitin ko para ibayad pati sa mga pinamili ko? Mukhang pera lang ako pero hindi pa naman ako gahaman para gamitin ang card ng iba para sa grocery ko. May pambayad naman ako eh. Hindi naman ako mag-grocery kung wala akong pera. Ang gwapo naman ng asawa mo at ang cute-cute ng anak ninyo. Bulong ng may edad na babae na nasa likuran ko. Napangiwi ako sa sinabi niya. Hindi ko po siya asawa. Tanggi ko pero tila hindi ito naniniwala. Hindi pa kayo kasal? Hindi ka pa niya niyaya? Malaki ng anak ninyo ah. Wala ka pa rin bang balak na pakasalan ka? Pero mukha namang mahal na mahal ka niya oh. Tuloy-tuloy na saad nito habang sumusulyap sa pwesto ni na Alejandro.
Ang gwapo, swerte mo kaya wag mo nang pakawalan. Gusto kong kilabutan sa sinasabi ng babae. Ako, mahal na mahal ni Alejandro. Bulag ba siya? Eh baka nagde-delusional na kaya kung ano-anong nakikita. Hindi po namin yun anak, single pa po ako. Pilit ang iting saad ko. Kung pwede lang umalis sa pila, ginawa ko na. Bakit ba kasi bumuntot pa sa akin na mag-amang yun? Kung ano-ano tuloy iniisip ng mga nakakakita sa amin. Eh ano mo siya? Puno ng kuryosidad na tanong nito. Humugot ako ng malalim na hininga. Handa na sana tong tarayan nang bigla akong tawagin ng cashier. Next po, ma'am. Mabuti na lang kung hindi, lumabas na naman ang pagka-warfreak ko dahil sa mga taong masyadong pinapakilaman ng buhay ng iba. Daig pang close kami kung baka pagtanong. Chismosa masyado, nakakainit ng ulo. Mabilis na lumapit ako sa counter at nilagay isa-isa ang mga pinamili ko sa ibabaw para maskan ng cashier. Pinagbukod ang pinamili ko at ang mga pagkain ni Antalya. Inuna ko ang aking bayaran gamit ang sarili kong pera at nang mabalot ng lahat ng sakin ay ang mga pinamili ng mag-ama na binayaran ko gamit ang card na iniabot sa akin kanina ni Alejandro. Alejandro's POV. Daddy, can I really eat those? I looked at Antalya who was looking at me with puppy eyes. But don't eat too much, I answered. I rarely allow her to eat sweets because one time she got toothache from eating too much, but now she buys a lot. I promised her to buy anything she wanted today, so I cannot say no when she gets those chocolates and candies. I looked at Katarina, who was now lining up in the counter. Maybe we can always go with Katarina when she's buying her grocery, so you can always allow me to eat ice cream and chocolates. Stop using her, I warned her in a whisper. She smirked. But you are using me too, Dad.